God is good. And all the time. Amen. Salamat sa Ginoo. Kanang agwanta sa ta kay natanggal ang uban natong electric fan tungod sa nag-repair ta sa ato ang isabik. But just take it positively nga kadali ra ning kainit kay tagaan na sa Ginoo kabugnang sunod. Amen. So napay mga daghang detalye nga ginahanglan, no, para mahuman ang ato ang project para sa ceiling. Kailangan pa kwarta para sa wirings, no, kay para sa preparation sa ato ang aircon. But kabalaka kay God will provide. Amen. Ginoo mag-provide na yan ang tanan. So salamat sa Ginoo. Ang ato ang goal is half this year mag-isabihan na atong simbahan, pero we have faith na wala pa half this year mahuman na. No, kay kini gamay naman lang kulang, kinahanglan na lang tag mga 10 boxes na lang, masirado na lang siya o some wirings nga ato ang kinahanglan. Let's continue to pray. Amen ba? No? Gituyo na ko nga unahon ang tunga ko, amang maglingkod sa tunga para wala pabor-pabor ba? Kumidya na ako. Kaya kung unahon ako din, sa giuna mo ni pastor din nga side, so mabugnawan sila. Sa giuna na akong tunga para wala pabor-pabor. Kumidya na ako. Ako na storya yung mga iksuna. So salamat sa Ginoo. We are still in our topic about akong theme for this year about establish, and this month atong i-introduce ang ato ang bago na usab nga topic about love, no, this month. Tungod kay sayop na kita, February is love month, di ba? So we will talk about establish in love. So atong isgutan karon nga kabutagon about being established kanang paunsa ta mahimong ma-establish diha sa atong gugmas sa Dios. Amen ba? So our key verse or our theme verse for this month is found in Ephesians chapter 3 verse 17 and Ephesians chapter 3 verse 17. Ako nga lang basahon diri, no? Sundin sa inyong mga Biblia. Like usually, so that Christ may dwell in your heart through faith, and I pray that you being rooted and established in love, may with all the power, nasa na ko? Verse 18, may have the power together with all the saint and grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Let us bow our head as we pray. Ginoo, salamat din nga kabuntagon. Ikaw ang Dios, may mag-aabli sa mga panguna-una o kasing-kasing as we study, Lord, sa imong mga pulong, ini Ginoo nga topic about this month. Thank you, Lord, nga ikaw hatag ka na mong pagsabot o magatudlo ka na mo nga mahimo kini Ginoo ma-apply sa among tagsa-tag sa kinabuhi. Bless this word, O God, and your servant. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, establish. Ang atong topic na pag-iskutan karon is about the importance of establishing God's love. No? Ang kaimportante sa pag-establish diha sa gugmas sa Dios. Sa atong Sunday School, naisgutan nato ang daghan, partly nga atong maisgutan sa karon diri sa ato ang wali about being established in love. So in 1 Corinthians chapter 13 verse 11, atong makita diha
nga ingon ang verse 11, the greatest of this is love. Nag-ingon siya dito, kung naa daw tayo faith, magpabilin no. Hope, magpabilin. Pero ang magpabilin labaw sa tanan, maugid ang gugma. Kung mubalik na ang Dios, ang atong pagtuo, mahitabo na. Amen? O ang atong paglaom, ana. Pero ang gugma, maugid ni ang magpabilin labaw sa tanan. Amen? So, we are living in this kanang unperfect world na puyong utas sa dili perfecto nga kalibutan. That is why gikinahanglan nato ang gugma. Nga naman, mao kini ang musabot sa imperfection sa kalibutan. Kaya kung walay gugma nga magpataliwala diri sa kalibutan, gubot ang kalibutan actually. No? Tungod kay naamantay lain-lain nga mga kakulangon, naamantay lain-lain nga mga imperfection sa atong kinabuhi. Hindi na nato matuglain. Mato na lang ta sa atong relationship with our family or with our spouse, di ba? Kung tanaw nato, naay dili maayo ang ato ang partner, di ba? Pero why we keep on kanang loving or we keep on living in love, no? Tungod kay atong gipahari ang gugma. Kaya atong paharion nato ang atong kaugalingon, dugay na namutos. Tinawag ba no? Kaya sa'yo naman yung tayo dili mauyunan. Muna nga, diri sa kalibutan, dili man yun perfecto ang tanan. That is why kinahanglan nato puy-an ang gugma nga maghimo niining tanan nga perpekto. Amen ba? No? Establishment in love is essential because it anchors the believer's identity in Christ. Kini pagka-establish bitaw nato sa gugma, importante kayo ni kay nakaangkla ni diha sa ato ang identity sa Ginoo. How we love God. Because if we look at 1 John, sa mas tugisgutan kaganina, if we look at 1 John chapter 4, ingon yun siya dito nga God is love. Amen? Ang Diyos gugma. This is essential na dapat puy-an nato ang gugma. Kaya ngayon sa dito, kung nagpuyo ka sa gugma, nagpuyo ka sa Diyos. Kaya ang Diyos gugma. So this month, as we discuss this topic, we will learn more deeper about God's love for us. Nga dapat mahimo natong basis ba sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon. Tungod kay diri nakaangkla kung kinsa ta ug unsa ta diha sa Ginoo. Atong makita ang spiritual stability ug ang tinuuray natong pagsabot unsa ang Dios sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Kung atong basahon gud ang verse diya sa Ephesians chapter 3 verse 14 downwards, nagingon nito katong how we understand the deepness, the kataas, kabubo, kalapad sa gugma sa Ginoo. Diyan nato masabtan ba? Unsaon na to pag-comprehend, unsaon na to pag-acknowledge unsa ang gugma sa Ginoo while living here on earth. That's why in 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3, if all our doing is not based on love, totally zero ang result. Manang ingon diyan no, sa 1 Corinthians, if I speak in the tongues of an angels, if I can interpret all the knowledge, di ba grabe na kayo na? At sa last portion, pag-ilingan, pag-ganito, nga bisan pa daw, ihatag ang imong kaugalingon ngadto sa mga kamusunugon, meaning everything that you have, imong ihatag ngadto sa mga nanginahanglan. Kung wala daw kay gugma, ang ingon sa pulong sa Ginoo, you gain nothing. Amen?
So sa atong pagkinabuhi ng Kristohanon, natong pagkinabuhi, samtang nagalagad sa Ginoo, kung wala ning gugma nga mag-generate sa ato, mag-drive sa ato, mag-pursuit sa ato nga mahimong mo padayon ngadto sa unahan, zero ang tanan. Kung wala kay dili tinuray ang imong pagigugma sa Ginoo, you gain nothing. If you do this for blessing, ayaw na nagbalik sunod Domingo igsuon. Kaya nga no, pwede ra kang dili matagaan panalangin. Diba? Kung nagbuhat ta ani para makagain ta og something, then that's the misconception. No? Nawala ta. Kaya nga no, ang tanan natong pagpamuhat ka na sa Dios, kinahanglan nakabase nga na sa gugma. No? That's why ang gibuhat sa Dios, no? Nagbutang siya gugma o grasya nga kanatong tanan aron mahimong mabalance ang atong kinabuhi samtang nagpuyo taning kalibutan. Tungod kay kung magbuhat ta nga wala gyud gugma o wala diha sa grasya sa Dios, mahimo yung kakawangan ang tanan. Amen. Murag ka nang advertise sa kape ba? Para kanino ka bumabangon? No, kay nung doon ka na, kay hingapi kung kong buntag, di makomplete ang akong day kung walay kape. Now, ask yourself, para kanino ka bumabangon? Di ba? Para sa Bombay, or para sa utang. Kinanglan, wala ka nang yung makita ito sa reels sa Facebook ba? No, labi unta matulog pero daghan pa kong utang. Kinanglan bayran mo nang libangon yun. No. No, labi unta di mo trabaho pero mag-video pamang ko. Magtigom pa ko, magbalay pa ko, whatsoever, di ba? Pero the real sense is this. Nganong nag-move ta forward sa atong relationship sa Ginoo? Asa man nakabase? No? Dapat ibase na to diha sa gugma sa Dios nga atong nasinati sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen. I have 4 things to share to you about the importance of establishing God's love sa atong kinabuhi. First is, nganong kinahanglan man gyud nato establish ang love nato diha sa Ginoo? Tungod kay only love will remain. As I said in 1 Corinthians chapter 13, verse 11. No? Ingon siya ito, ang pagtuo mawala, ang paglaom maabot na to. Pero ang gugma magpabilin. Unsay buot ipasabot sa pulong sa Dios? Nga dapat karon pa lang daan i-invest na nato ang atong panahon sa butang nga dili mawala. Amen? Sa butang nga dili mahimong kawang lang. So let us remain in God's love. Magpabilin ta diha sa gugma sa Ginoo. Di ba? Kiningon gani ang John chapter 15, no? Nga kung magpabilin mo diha sa kung gugma o ako magpabilin kaninyo magapamunga kamog daghang kuma. Amen? Ug sumpay magina nga bersikulo makapangayo kamo bisag unsa nga rin kanako ug ihatag nga kaninyo. Amen? So, we need to be established sa atong gugma sa Dios. The love that is rooted, no? Kanang sama sa gingon sa ato ang timbers nga you must be rooted and established in love, unmovable in other translation. Gugma nga dili matarog. Gugma nga dili matarog through circumstances. No? Mugay na nga unsa bay
makapukan sa imong pagpangalaga diya sa Ginoo. Ingon si Paul, wala daw makapukan. Even gani principalities of the air, even the high or the deeps. So sa atong pagkinabuhi ng Kristohanon, we really need to establish our love because love remains forever. Kabalo mo, pumawala na ang tanan nga rika nato, ugma na lang yung mapabili nato ka sa Ginoo. Amen ba? Why Job sustained through the circumstances that happens in his life? Because he loved God. More than his wife, more than his property, more than the people that love them. At the end of the day, mga kaigsunan, ang ugman ulit si Ginoo ang magpabili. Pwede kayo mag-fail na ang tanan nas ng panibot. Kanang higugman itong kaayo, God, pwede na siya mapakyas. Kanang imong katapad na dako kagad pagsalig, kaya nahigugma daw nimo, pwede na siya mag-fail. Nga naman, tao lang na. Pero kung kita magpabilin diya sa gugma sa Dios, dili gyud ta mapakyas. That's why if we look at this verse in Ephesians chapter 4 verse 14 downwards until diya sa verse 21, this is the prayer of Paul. Pag-ampo ni Paul, no? Naningon siya in verse 16. He prayed that God be strengthen us in our love. No? God will strengthen us through His Spirit in our inner being. Kung saan nga sa inner being, nasa sunod na to. Amen? God is really concerned not with the outward appearance, but inside of us. That's why si Paul nag-ampo yun sa Ephesian church nga ang Ginoo mo glig-on, and not only for the Ephesian church, but for all of us today, that God will strengthen our inner being, our love for God. Love nga dili gid siya matarog. Ningon sa verse 17, so that Christ may dwell in your heart, and karon ang Dios mo puyo sa tagsa-tagsa ka kinabuhi, tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Gi-example ni Jezreel that mo na to nga ang Ginoo ang ato ang panimalay. Sama sa ginaingon nila, there is no place like home. Diba? Matulog ka sa 5-star hotel, pero lahi lang bilang unlags tong balay, no? Diba? Lahi na yun. Makatulog mo mga 7-star hotel, pila ka adlaw, pero lahi na yun ang balay na to. There is no place like home. Amen? So, imo na to bang dwelling place ang ato ang gugma atong pag puyo diha sa Ginoo. Imo na tong dwelling place sa Lord ang atong mga kasing-kasing. Nga ang gugma sa Dios may magahari sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. If we take notice, ningan pa rin si Paul diya sa verse 17, rooted and established in love. Kanang nahimong nanggamot ang atong gugma diya sa Ginoo. Nga dili matandog sa bisan unsang mga sirkumstansya sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Because God's love is so amazing. In verse 18 it says, may the power together with all the saints to grasp how wide, how long, how deep is the love of Christ. Ang kanang atong makomprehend. Nasabtan ba yun ninyo tinuuray ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi? How do you really understand the love of God? Nang ipakita niya sa Ginoo, no, ang ihanda ko kayong gugma sa ito, example na sa Ginoo dito sa bisan pa sa Old Testament. Kanto bitang usa ka prophet, no?
nga iyahang asawa sa ka prostitute. That's how gi-example sa Ginoo ang love niya. Nga bisan pa iyang asawa, iyang paliton nga to sa nakapalit kay iya pong galihon siyang kaugalingon. Grabe no? Grabe kayang gugma sa Ginoo no? Wala gid siya dili gid masukod. Tama gid ang kanta sa mga bata no nga ang gugma sa Ginoo lawom pa sa ka tahataas pa sa ka. Amen. That's the love of Christ. That's the love of God to all of us. No? And in verse 19 it says that we will be filled with God's love and know the fullness of its love. No? Ato bitang kanang mabatian kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo nga bisan pa nagalabaw sa tanang kaalam. No? Nga dili masukod. Muna yung pag-ampo ni Paul. Muna yung gugma ang nagapabilin. Kaya ka nato. Gabisan pa makasasala kita ang Diyos. Naman kita mga kagulang mo, no? Pero ang gugma sa Ginoo, wala yun nagbago marika nato. Maunang nagpabilin ni hapon ang gugma sa Diyos sa matag sa kanato. And that's the love na dapat mahimong atong barugan. No? Ato ang ikinabuhi na gugma. So, in verse 20, ingon siya diya, that the love must be remain in us. No? Kanang ang gugma sa Ginoo ba no? Ingon siya sa verse 20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Nga kita magpabiling diha sa gugma sa Dios. Kaya ang gugma sa Dios able sa pagbuhat sa tanang mga butang, bisan pa sa dili masukod nga mga butang. Amen ba? No? Ang gugma sa Dios nagapamuhat sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Bisan taliwala sa atong kawalakuan. Bisan taliwala sa atong kakulangon. The second thing is nganong kinahanglan ta, nganong importante ang ma-establish diha sa gugma sa Ginoo. Because love conquers all. Tama nang gingon nila nga mapugnan pa'y baha kaysa gugma. Muto mo, anak? No? So, natakil na sa atong Sunday School gamay, no? In 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, yung nag-ingon siya dito, mauni ang karakteristik sa gugma. Nangutana dito sa itong Sunday School, unsay definition nimo sa gugma? Pangutana na itong mga naa sa relationship, no? They have different kinds of definition na ay commitment, na ay kanang dapat i-priority ka daw, no? Na ay dapat pasensyoso. But the true characteristic of love is this. It's a singular form. Nga love is patient, is kind. It does not boast. It is not proud. Dili dalo, dili nagtanaw sa kaugalingon, dili galing masuko. Wala nagatago o mga dili maayo. Wala nagakalipay sa dautan, kundi nagakalipay sa matarong. Kanunay nagaprotektar, kanunay nagasalig, kanunay nagalaog, kanunay nagalahutan. Amen? Nganong usahay di man takalahutan, atong balikan ang ato ang how established we are in our love for God. Kini nga mga butang bitaw mo ni ang kinaiyahan sa gugma nga dapat natong barugan samtang
nagkinabuhi taning kalibutan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. If we have all these characteristic, kung naatanin yung mga karakteristik na itong makita na rin, wala na ibang taon sa atong pagkinabuhi si Kristohano. No? In verse 8, love never fails. Amen? It conquers all. Kaya dili man gid mapakyas ang gugma. No? Kasagaran na pakyas ang naghigugma lang. Pero ang gugma dili gid mapakyas. No? Tungod kay mo na ang kinaiyahan sa Dios sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen? Second to the last is God's love kanong kinahanglan ta mahimong establish diya sa gugma ni Kristo. Tungod kay ang gugma ni Kristo kinahanglan mo reflect ni kanato. Amen? Kinahanglan makita sa atong tagsa-tagsa kinabuhi ang gugma sa Dios. Pangutan na dali mong katapad. Nakita ba nimo ang gugma sa Ginoo kanato? Wala lagi mo patuligin mo good kuan ba? Ligin mo good sa student. Di ba? Nakita ba na nimo ang gugma sa Dios nga rin kanato? No? In 1 John chapter 4, atong makita diri, no? In verse 7, dear friends, let us love one another. No? For love comes from God. Everyone has been born of God, knows God. Tama ba ko? Ako basahin ko sa ba? Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. So, love one another because love comes from God. Wala nga dili pwede nga moingon ka nga nagtuo ka sa Dios unya na kay kaligod-god sa imong isig ka tao. Isa ba ni kayo ubos ni sa isig ka tao? Ay kun yung smile. Nagingon ba diri no sa chapter 3 verse 15 in 1 John it says anyone who hates his brother is a murderer. And the murderer cannot enter into eternal life. Hello? Mo ganin ang dapat establish ka sa gugma. Kay dapat dili ta magkaroon og kaligod-god sa atong isig ka tao. Kalimtan nato atong mga kahiubos ug mga dili maayo. Let us live in love because dapat mag-reflect ang gugma sa Ginoo nga rin kanato. Kay tanan nga nagpuyo nga na sa gugma, nagpuyo nga na sa Dios kay ang Dios gugma. Amen ba? No? Dapat kung tinuray ka na higugma, mahimong makita ang ebidensya pinaagi nga rin kanato. Kaya bisan pa si Jesus Christ kung atong tanawon, tungod sa iyang gugma nga rin kanato, iyang ipakita, pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon. Pinaghatag sa iyang bugtong anak nga rin kanato. Love is really shown by evidence. Amen ba? Kung tinuray ka na higugma, makita gid na nga nahigugma ka. Dili nga higugma ta ka pero maulaw mo kung mapakita oy. Dili na tinuon nga gugma. Giilad ra ka na igsuon.
No? So, ingon siya sa John chapter 3, verse 18, let us not love by words or tongues, but by action. Amen? Dapat makita yun. Nagan kayo moingon nga nahigugma sa Dios. Pero asa man sila karon? Dapat makita ang ebidensya nga nahigugma ta sa Dios. Dali lang man kaayo pag-ingon nga nahigugma ta sa Ginoo. Di ba? Mura ko itong rich man nga ingon ni Jesus Christ. Gusto ka mo sunod, gusto nyo kumusunod ni mo, Lord. Ihatag imong mga katigayunan na sa Lord. Naglingo-lingo siya. Huwag na siya misunod. Diba? Kinahanglan mahimong makita sa ebidensya na kita nahigugma sa Diyos. Makita sa itong action, makita nahigugma sa Diyos. Dapat di lang sa itong mga baba. Kaya pwede rin kita mag-ingon nga nahigugma sa Ginoo. Pero we are doing in the other way. Lahi ang atong ginabuhat kaysa atong gina-istorya. Pwede rin kaayo, mga kaigsunan. And last, before I end, tungod kay gusto man ta nga mahimong ma-establish diha ang atong gugma sa Dios, we need always to rely on God's love. Amen? Kung gusto ta nga mahimong ma-establish ang atong love diha sa Ginoo, we need to rely on God's love. Amen ba? Diha sa gugma sa Ginoo tama. Sabi. Diya sa gugma sa Ginoo ang ato ang ihatag ang tanan. No? Diya sa verse 16. And so we know and rely on His love God has for us. God is love, and whoever lives in love lives in God. Amen? No? Mag-rely ito sa gugma sa Ginoo. Katong giingon dito sa Corinthians, mahimo ito nga mga karakteristik nga, mahimong evidence sa atong kinabuhi, if nagpuyo ka sa gugma, kay nagpuyo ka sa gugma, nagpuyo ka sa Dios. Kaya ang Dios gugma man. Ingon na lagi ko simple mga kaigsunan nga pagsabot. Nga anong kinahanglan, ebidensya, nga anong kinahanglan nga, dito kita mo rely sa gugma sa Ginoo. Tungod kay ang Dios gugma man. We experience the love of Christ, and so we can also share the love of Christ to others. Amen ba? You cannot give the things that you don't have. Kung wala ka mo na-experience ang gugma sa Ginoo, dili ka makahigugma nga to sa uban. Kung wala ka di panalanginan sa Ginoo, dili ka makapanalangin nga to sa uban. Amen ba? Mo ka lang tinuod. Dili ta makahatag sa butang nga wala ta. Pero kita nga mga Kristohanon, nakabalota, and we are established because we know that God is love, and we live in that love that God has for us. Amen? No? Mga dinilisod sa to ang pagsabot sa uban, dinilisod sa to ang pagpasaylo sa uban, dinilisod sa to ang paghatag sa uban, dinilisod sa to ang pagserbisyo sa Ginoo. Tungod kay nasayop ta ng puyo ta sa gugma nga mong pundasyon sa atong pagpangalagad sa Dios. Kaya kung ang imong pundasyon sa imong pagpangalagad sa Dios, sa mga butang lang atong makita, pwede ka mapukan. That's why sa atong Sunday School gisgutan, asa na to i-base ang atong love? Sa atong bang emotion? No. Emotion, pwede siya mag-ruin sa ato ang pagigugma. Kung dito ta nakabase. No? Kay ang emotion, sama sa gikot ni Gisrael, it's a terrible driver. Dapat passenger lang yun siya. Ang gugma yun ang mag-drive sa toa. Meaning, kung sabto na to in a biblical concept,
si Christ nga love mao'y mag-drive sa ato. Kay God is love. Amen? Who drives your life sa pagpangalagad sa Ginoo? The love of God. Si God mismo. Kaya siya ugmaman. Muna, no? Unya, kung ato pag yung palaw man yung pagsabot, sama sa Ginoo sa versikulo sa Ephesians chapter sa atong key verse, nga ato pag yung comprehend sabton unsa kadako kalapad ang ugma sa Ginoo. Mahitabo na siya kung atong ibarog ang atong kaugalingon diha sa ugma sa Dios. Diba? You cannot understand the things if you are not there. If you don't experience it. Amen? Kinahanglan sinatiyo na to unsa ang gugma sa Dios aron ato masabtan unsa kalapad ning gugma. That's why you need to involve yourself in Christ. You need to be intentionally mo engage ka na sa kang Kristo nga mao ang gugma. Aron atong masabtan, makomprehend nato unsa kalapad kadako ang gugma sa Ginoo. Atong ma-experience. We can see the evidence. Amen? No? So dapat sa atong kinabuhing Kristohanon, we really need to be established in our love for God, for us to understand the things around us. E kung naay mga gumunhap sa atong kinabuhi, kung nagbarog ta sa gugma sa Dios, mabuhat na to ang dapat na tong mabuhat tungod kay nasabta na to unsa ang kadako sa gugma sa Dios sa matagusan nato ang kinabuhi. Amen? That's why the Bible reminds us, the love of God binds us together as one. Amen? Kaya kung wala gid ang gugma sa Ginoo, dili kita magkasinagtanay, oy. Dili kita mahiusa sa itong pagpangalagad sa Ginoo, oy. Nakamatay sariling gusto, nakapon mo'y sariling gusto. Diba? Pero kung isahon na ito atong pagbarog diya sa itong pagpangalagad sa gugma sa Dios, makita na to ang atong goal nga isa lang, mao ang goal sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? So we really need to rely ourselves diha sa gugma sa Ginoo. In verse 17, we can see this. If we rely on God's love make us complete. Amen? Atong masabtan ba? No? Daghan pa bang Kristohanon diri nga dili paghihapon kabalo makapasaylo? Amen? Napaghihapon ta usahin ko ano? Kanang bisan paghihapon ta mo struggle o paghihapon ta. Tinawon, tao pa manggod ta. In reality, tao pa manggod gihapon ta, no? Diba? But if we rely on God's love, we can understand and the God's love will make us complete. Ato makomprehend ba nga ang Ginoo gini ay ngunaan ni gini ay siya. Ako diligid ko magapasaylo, pero ang gugma sa Ginoo magapasaylo gid nako. Di ba? Forgive as the Lord forgive you. Di ba? Wala mang gihinumduman sa Ginoo nga atong mga sala. Pero kita mamapasaylo, muingon, bata. Usbadi pa, hindi na ko kalimutan yung unang libuhat. Basta na paganing ang samad o ang ulat, dili kita kapasayloon. Human perspective. Kabala mo yun sa verse 17, kung mo-rely ka sa God's love, no, atong mahimong complete ang gugma sa Ginoo. Ma-experience ito ang kanang pagkaunsa gyud ay ning gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Daghan paghihapon mga Kristohano nag-struggle niini. And we are gitudloan ta karon sa pulong sa Ginoo to rely on God's love. Ipasa Dios natin.
Dili man siguro ni siya kay process man ni siya. Pero atong ipa sa Dios, amen ba? If you remember the person that hurt you a lot, na usahay mo ingon ka nga, pero ang Ginoo pwede gyud mabuhat kung puy-an nato ang gugma sa Dios, kung depende ta diha sa gugma sa Dios. Amen? Even His love gave us the confidence in the day of judgment. Amen? Tungod sa gugma sa Ginoo natay kumpiyansa mo atubang sa paghukom. Kaya naman, nakabalota nga gipasaylo na ta sa Ginoo, nakabalota nga gihidluan na ta sa Ginoo. Tungod sa dakong gugma sa Dios, we have the confidence to come into the presence of God because of His love for us. Kung wala ang gugma sa Dios, wala tayong kumpiyansa nga moduol nga sa paghukom. Diba? Kung tinghukom na ba na si God the Father dito niya, moduol dito si punta natin si Jezreel. Just for example, si Jezreel na nibiya na sa kalibutan niya, nakabuhat siya sala. Karami siya nabuhat sala, nibiya siya sa kalibutan. Mga natin dahil dito sa judgment. Lingkod na si Jezreel sa judgment seat of Christ. Ako lang niya, just for example ba. Pagkawas na dahil dito, kadako kayong telebisyon ang mga sala ni Jezreel. Pagkaulaw po, no? Nalipat si Rinana. Giyabi na ang libro sa kinabuhi. Sayang. Giyabi na, muli mong ibuhat dito sa kalimutan, Jezreel. Murag di juga kasunod sa langit dong. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, mana man ay si Jesus Christ, ay si Jezreel. Ako nang amigo, nakailala na ako. Amahan pa sa iloan na. So we have confidence in the day of judgment because we have Jesus. Siya nilupas sa itong pagkalilig matarong. Amen? Amen? No? In verse 18, it says, that nga kinahanglan ta mo rely sa God's love because there is no fear in love. Perfect love drive out fears. Wala daw kahadlok. Yes, sa gugma. Amen ba? Kung mga bata-bata, babitaw may sa unang panahon kay upang kay Korinti, kung mamisita, ngit-ngit pa rin kaayos bukid, no? Pero ano yung nga makaabot ni dito sa balay nga mong pamisitahan? Ngayon, lakaw na namo ikan sa pamisita, pating tulinag dagan. Mawala ang kahadlok tungod sa gugma. Amen? No? Because God remind us in Romans that God has not given us the spirit of fear, but of sonship, that we can cry to Him, Abba Father. Amen? So if you rely on God's love, there is no fear about kanang mga worries na to sa life. Kinsa ba walay ikabalak-an diri? No? Kanang kita ikabalak as human as we are, pangbayad sa renta sa shop, pangbayad sa natay may ikahadlukan. Kung naamang galing kay pangbayad ng mga butanga, napod kay lain pod nga ikahadlukan. Lain-lain tag mga ikahadlukan. Amen ba? No? Pero kung nag-rely tayo sa love ni God, dili ta mahadlok sa mga butang ng kalibutan. Tungod kay nasayod ta that we are sure and secure in the Lord. Amen? No? Perfect love drive out fear. If we rely on the perfect love of God, we can love even sa atong mga brothers and sisters in verse 19 and 20. No? Dili ba alalin maghigugmag igsuon diha ni Kristo? Tinood ba?
alim no? Ang kanang bitaw mo sa bisag na kay madumog na di maayo niya, imo gyapon higugmaon siya. Nga medyo edeng mo pa, no? Pero mo gini, kung mag-rely ta diya sa gugma sa perfect nga gugma sa Ginoo, makahimo ta sa paghigugma bisan sa mga tao nga dili nato mahigugma, dili nato kaya higugmaon. Makatuntag sabot sa mga tao nga dili nato unsay dili lang ta kaya sabton. No? Nga naman, tungod kay nag-rely ka sa love ni God. Amen ba? So, sa atong pagkinabuhi Kristohanon, to be established in our love for God, relying on the love of Christ for us. Amen? No? For our conclusion, the stability of our relationship with God depends on our love for Him. Amen? Unsa ka ka-stable sa imuhang relationship sa Ginoo, nagdepende na sa imong paghigugma sa Dios. Kung ang imong paghigugma papitiks-petiks lang, wala jud ka tinuoray na saktan, wala nimo na comprehend ang unsa ang gugma nga mao ang Dios sa imong kinabuhi, then diha nimo masabtan imong stability sa Ginoo. Amen? So how stable you are in your relationship with God. No? Unsa ta kalig-on sa atong gugma diha sa Ginoo. Unsa ta nagamot sa atong paghigugma sa Ginoo. Usahay mapukan lang ta ba sa mga gagmay mga butang. Nakalimtan nato nga dapat dahil nato ibarog ang atong kaugalingon diha sa gugma sa Dios. That's why Ephesians chapter 4 verse 17 reminds us being rooted and established in Him. This is the very special thing na dapat na panghinumduman. Sometimes bitaw, mawala atong stability, balik ko na po, usahay mawala atong stability sa Ginoo tungod kay sa atong gugma sa Ginoo tungod kay nagtan-aw na ta sa mga butang sa kalibutan. Paminaw mo, na miss na usahay nato ang pag-ihap sa panatangin sa Dios tungod kay nagtan-aw ta sa mga butang ng kalibutan. Usahay nagtan-aw ta sa mga problema nato, nagtan-aw ta sa atong kaugalingon. No? Importante niya igsuon. Kaya nga no, usahay nawala na ta sa pagbarog sa gugma sa Dios. Kaya nga naman, naitaw nga naka-hurt nimo, nagsige na lang kagtanaw atong tao nga naka-hurt nimo, nakalimtan na nimong nakalimtan na nimong tanaw panalangin sa Ginoo. Tama ba ko? No? Nagrabyado gyud ko ani niya ba? Muna ako gini siyang bukuron permente. No nga, gusto na ko nga makabalos ko ani niya. Inguna na atong patanaw. Wala na ta nagpakita og love. Wala na nagpuyo sa gugma sa Dios. Mauna nakalimta na natong ihap nga gipanalaningan dai ko sa Ginoo maayo. No? Ang igugod na ko nga panalangin nga dapat akong bukron sa iya ha. Naaman nila sa Ginoo labaw pa iyang ihatag. Kaya sige ka kukod atong sitwasyon nga naa sa iya ha. Di ba? Usahay na mislead na ta. Igsoon. No? Para masabtan ninyo, tagaan ito mag-example. And last na lang yun. For us to simplify the situation. For example, ako, nangutang ko si Pastora, naa siya'y utang sa kuha. Example lang niya, ito example. But to comprehend what I'm trying to say is that,
Kung magsige ko tanaw sa ako ang sige ko paningil kay pastora, nakalimot na ko tanaw sa panalangin ni gibubo sa Ginoo sa kuha. Nasabtan ninyo? Simple understanding. Sometimes, wala na ta nagbarog sa gugma ba nga dapat the love that bind us together. Pwede na ako magkaroon of grudges kay pastora because sa akong ginagukod. Nasabtan ko ninyo? Na pwede ramtan ako siya higugmaon. Kailangan pa maghapon ko'y panalangin yung ibubo ang ginawa sa kuha. Nasabtan ko ninyo? Amen. Di naman siya sa utang, for example. Sa relationship. Sometimes, permentitas tigigtan na waning relationship na diferensya na to sa isikatao. Nakalimtan na nato appreciate ang gibubo sa Ginoo nga mga relationship ka natin. Pwede po diha sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Sometimes, sige na tag-focus atong mga butang na dapat di na ito gina-focus. Ato nang gi-priority ang dapat dili i-priority. Unya na-miss na nato ihap ang panalangin sa Ginoo. Dapat magbarog kita niya sa gugma. Amen? Kaya kung magbarog ka sa gugma, nagbarog ka sa Diyos. Kaya ang Diyos gugma man. Amen? No? Mauna ang pinaka-importante na butang. As we continue this month about this topic, let us understand the love of God for us. Dili ba nato makomprehend siguro kung unsa kalalo, pero atong masinati kung unsa ang Dios nga naghigugmang kanato. Let's all stand as we come to the Lord.